Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Palang umaga, ang kapatid. Ako ay si Reverend Tony Castro Mayor ng San Pedro Dodo Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit na pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Bago tayo magsimula ay manalangin muna po tayo. Mapagpalang Ama, salamat po sa umagang ito. Tunay na ikaw ang nararapat papurihan at pasalamatan, luwalhati at dakilain dahil ikaw ay Diyos na tapat. Lagi mong pinakikinggan ang mga panalangin ng matuwid, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Tinataas po namin ang mensahe mo sa bilang Numbers chapter 21 verse 7 to 9. O Holy Spirit, I pray, bigyan mo kami ng maliwanag, the revealing and the guiding of truth. Mahayag po ang tunay na mensahe mo sa umaga. Thank you God, in Jesus name, Amen. Ngayong umaga ay matutunghayan natin sa Numbers o bilang chapter 21 verse 7 to 9. Ito po ang sinasabi, 7 to 9. Ang sabi po doon, kaya lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo, idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moses at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yun sa dulo ng isang tikin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moses mula noon. Lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Puri ng Panginoon sa mensahe ito. Sinabi rin ng Panginoon susunod rito sa salupa. Sabi po sa John chapter 3 verse 14 to 15, sabi ni Jesus, at kung paano itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yun po yung offer ni Jesus sa kanya. No? Hebrews 12:2, we look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yun po yung binigay niya sa mga kababayang Hudyo through Moses. No? Hindi nga naman tayong iba pag tumingin doon. Dahil pag tumingin doon, ibig sabihin, may pag-asa silang gumaling. Hindi sila matutukla o hindi sila mamamatay. Yun po ang binigay ng Diyos kay Moses. Na titingin doon, sabi ni Jesus sa salitang niyon, sa John 3:15, 16, sino man tumingin doon, manampalataya sa kanya, ay may buhay na walang hanggan. Uri ng Diyos. So dito po natatapos ang ating mensahe. Po ay ating conclusion sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa closing prayer. We are praying for our nation na patuloy na biyayaan ang ating bansa. Ingatan ng Panginoon. Purihin ng Panginoon Ama, sa pangalan ni Jesus, amin pong idinadalangin ang aming bansang Pilipinas na patuloy mong gabayan, ingatan, make intervention sa aming bansang Pilipinas. Number 1 po ang ekonomiya, peace and order, and economic stability, political stability po Panginoon. Manguna po kayo sa aming bansa, sa pamuno po ni President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ganun din po Panginoon, tinatas din namin ang China na nagbubuli sa aming bansa, West Philippine Sea, na inaagaw po ang lugar. Kaya dinadalangin po namin, magkaroon po kayo ng intervention. Ang China po ay atis o hindi kumikilala sa iyo. Komunista po sila. Kaya aming dinadalangin, mag-intervene po kayo at pangunahan niyo po ang kapayapaan ang aming handog sa iyo po. Salamat po Diyos sa umagang to. We give you back glory, honor, and praise to your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magandang umaga. To God be all the glory.